1,000 peso into 1 million peso savings sa Pag-ibig MP2. Paano kaya gawin, mga kapeso? Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa huling 5 taon. Noong 2019, nakapag-declare sila ng 7.23%. Noong pandemic years, nakapag-declare sila ng 6.12 at 6%. After ng pandemic, nakapag-declare sila ng 7.03%. At ang pinakahuli noong Feb 27, 2024, nakapag-declare naman sila ng 7.05%. Ang average ng 5 taon na ito ang gagamitin natin sa ating computation ng dividend sa ating sample ngayon na gagawin natin. Kukunin natin ang total nito at i-divide naman natin sa loob ng 5 taon. Ang gagamitin natin na dividend rate sa ating computation ay 6.69%. Ito ang gagamitin natin pansamantala sa ating computation. Kung mas mataas dito, mas ginagaling tayo kasi mas malaki ang tatanggapin natin na dividend. Kitang-kita nyo naman mga kapeso, noong 2022 at 2023, mas mataas sa 6.69% ang idineclare nila dito sa gagamitin natin. So mas malaki pa ang kikitain mo ngayon sa MP2 mo. Pero kung mas mababa, sa 6.69% ang ide-declare nila, medyo mas mababa din ang matatanggap natin na dividend noong taon na iyon. Ilagay na natin dito ngayon ang 1,000 peso monthly deposit natin sa ating Pag-ibig MP2. Sisimulan natin yan ngayong February 2025 at gagawin natin yan buwan-buwan hanggang makaipon tayo ng 1 million peso. Ilagay na natin dito ang 6.69% na dividend rate na na-compute natin based sa 5 taon na declaration ng Pag-ibig sa kanilang interest or dividend rate. Again, ito ay pabago-bago mga kapeso at hindi ito permanent na 6.69%. Kung mas malaki dito, mas okay or mas pabor para sa atin kasi mas mabilis tayo makakaipon ng 1 million pesos. Ilagay naman natin dito ang entitled months. Paano ba natin ito ikino-compute? Yung February natin hanggang December 2025, ibig sabihin may 11 months tayo na natitira bago matapos ang 2025. Kaya ang entitled months natin dyan ay 11 months. Ibig sabihin, February hanggang December 2025 ay may 11 months na natitira. Ngayon na may entitled months na tayo, mako-compute na natin ang dividend income noong 1,000 peso na monthly deposit natin. I-compute natin ngayon ang dividend income natin na 1,000 peso times 6.69% na dividend rate times 11 months. I-divide natin yan ngayon sa 12 months or 12 months in a year. Kaya ang dividend income na matatanggap natin mga kapeso ay 61.33 pesos. Ang total money natin ngayon sa total na nahulog natin na 1,000 pesos plus yung dividend income niyan, ibig sabihin yung total nung February savings natin ay magiging 1,061 pesos. Sabihin natin mga kapeso na dire-diretso tayo naghuhulog hanggang December 2025. Pero syempre, yung entitled months niyan, pababa ng pababa. Ito yung tinatawag natin na pro-rating savings. Ibig sabihin, yung March hanggang December 2025, 10 months na lamang yan. Yung April naman, 9 months na lang, 8 months hanggang pababa ng pababa at yung December savings natin, magiging 1 month na lamang ang natitira. Yung total na nahulog natin sa year 2025 ay 11,000 pesos. Ang total dividend income naman na nakuha natin ay 367 pesos. Kaya ang total money natin, yung total nating nahulog plus dividend, 11,367 pesos. Akala ko ba compounding? Bakit parang naging simple interest method? Ang paraan kasi ng pagko-compute ng dividend ng Pag-ibig sa kanilang MP2 ay hybrid.
Yung unang hulog natin o yung paghuhulog natin sa taon na yon, simple interest method muna. Tapos pagpa-plus-plusin yan hanggang mabuo natin yung katapusan ng taon. Yung katapusan ng taon o year 2025, yan yung magko-compound na sa susunod na taon. Kung makikita nyo dito mga kapeso, 11,367 pesos, ito na yung basis natin. Hindi na yung hinulog lang natin. Kasama na yung dividend natin times 6.69 times 12 months kasi nahulog na natin yan noong nakaraang taon. Yan na ngayon yung magiging entitled sa dividend natin, which is 760 pesos. Kung dati 367 pesos lang, ngayon 760 pesos na. Kaya nung sumunod na taon, yung 11,367 mo, naging 12,128 pesos na. Sabihin natin ngayon mga kapeso na tuloy-tuloy tayong maghuhulog ng 1,000 pesos hanggang mabuo natin ang taon o makabuo na tayo ngayon ng 1 million pesos. Ilalagay natin dito na maghuhulog tayo ng 1,000 pesos taon-taon. Ilagay ko na siya dito mga kapeso sa formula natin. Magagawa lang ako ng filter para mas mabilis natin siyang magawa dito sa computation natin. So ilalagay ko dito yung 1,000 per month. Tatanggalin ko lamang dito yung formula ko para sa total savings para matotal natin na naghuhulog tayo ng 1,000 pesos kada buwan. Kung makikita nyo dito kapeso, tuloy-tuloy ako naghuhulog hanggang matapos o mabuo ko yung 1 million pesos. Tingnan natin kung kailan natin siya mabubuo mga kapeso. Hanggang December 2053 ang ginawa kong computation. Tingnan natin kung mabubuo na natin dito ang 1 million pesos sa dividend rate natin na 6.69%. Hilahin ko lamang yung formula ko o yung cursor ko hanggang December 2053. Nung 2052, kung makikita nyo mga kapeso, ang nabuo na natin ay 947,000 pesos na. At nung 2053, habang naghuhulog tayo ng 1,000 pesos, nakabuo na tayo ngayon ng 1,023,000 pesos. Tingnan natin ngayon mga kapeso kung magkano ba yung total na nahulog natin ng kada 1,000 pesos natin para mabuo natin ngayon yung nagkakahalaga ng 1,023,000. Kung i-compute natin siya mga kapeso or ito-total ko siya ngayon, ang total na nahulog ko dito, nandito yung formula ng sum, ay 347,000 pesos. Ibig sabihin, 347 times akong naghulog ng 1,000 pesos. Para mabuo ko ngayon yung 1 million pesos. 347, i-divide ko yan into 12 months para malaman natin kung ilang taon ang gugugulin natin para mahulog natin or mabuo natin yung 1 million pesos. Dito sa formula natin, 29 years daw mga kapeso ang gugugulin natin para mabuo natin yung 1 million pesos. Pero syempre mga kapeso, hindi naman habang buhay ay 6.69%. Kasi nga kung makikita natin, noong 2023, 7.05%. Tingnan natin mga kapeso. Palitan natin to ng 7.05% yung dividend rate. Tingnan nga natin kung hanggang 2053 pa din ang kailangan natin para mabuo natin yung 1 million pesos or mas nabawasan na. Tingnan nyo mga kapeso, 2052 pa lang halos buo na natin yung 1 million pesos. Or actually, pwede mo na nga siyang iwan or wag ka na maghulog ng 1,000 pesos. Hayaan mo munang mag-mature yung 962,000 mo. Next year, magiging 1,027,000 pesos na yan. Pero kung gusto mo ng tuloy-tuloy na paghuhulog, pwedeng-pwede din mga kapeso at magiging 1,039,000 pesos na yan. Pero mga kapeso, kung iisipin nyo, hindi pala natin napalitan dito mga kapeso yung mga nagko-compound natin. So kung papalitan ko siya dito ng formula at gagawin ko din tong 7.05%, tingnan natin ngayon kung magkano o gaano katagal tayo mag-i-invest dito sa Pag-ibig MP2 natin kung aabutin pa ba ng hanggang 2052. Kung makikita nyo dito mga kapeso, katapusan pa lang or December 2052, nabuo na agad natin yung 1,006,000 pesos. Pero mga kapeso, di ba minsan may mga bonuses naman tayong natatanggap o kaya naman yung mga 13th month pay natin every December o kaya naman every November. What if
ang ginawa mo, yung 1,000 pesos mo, hinulugan mo ng 2,000 pesos. Parang dinoble mo ngayon kasi may 13th month pay naman na natatanggap. Tingnan natin kung aabutin pa ba ng hanggang 2052 ang paghuhulog natin. Try lang ito mga kapeso. Kung makikita nyo dito mga kapeso, at the end of 2051, nabuo na natin kaagad yung 1 million pesos. Nabawasan ng isang taon yung paghuhulog natin dahil every 13th month, nagdadagdag na agad tayo ng 1,000 pesos. O ano mga kapeso? Mag-i-invest ka na ba ng 1,000 peso every month? Nalay mo, makakabuo na tayo ng 1 million pesos in 29 years. Pang retirement din natin mga kapeso.